Ang diet na nauuso, hindi lang para sa mga gustong pumayat, kundi para sa mga gusto ng malusog na katawan. Yan ang keto diet. At para kay Jed Domitita, ang keto diet ay hindi lang pang sarili dahil pwede rin i-share sa mga kabarangay na gusto pang matuto rito. Kaya ang kanyang handog, ang one-stop shop store ng keto food. Kung ayaw mong magkaroon ng maintenance in the future, or kung gusto mong makawala sa mga maintenance mong gamot, hindi diet ang sagot dyan, kundi lifestyle change. Ngayong umaga, healthy ang usapan dito sa Kwentong Kabarangay. Happy Monday! Happy Monday po sa sa inyo! inyong lahat! Siyempre kasama natin, Jed Domitita and of course, Doc Joseph Abolensya! Magandang umaga po. Bati po tayo. Good morning po sa lahat po ng mga nanonood. Yes! Morning po sa lahat ng viewers. Yes! Nako, napakaganda ng usapan natin ngayon kasi syempre, lalo na yung mga kailangan i-watch ang kanilang health. Yes. Malaking tulong ito. So, umpisa na natin, my friend, keto diet. Oo, ano po ba itong keto diet? Alam na, nababasa natin, naririnig, may iba po nagpa-practice nito pero hindi thoroughly nag-grasp. Yes. Hindi ba? Ano po itong keto or ketogenic diet na ito? Ayan, sige po. So, good morning po uli. With regards po sa ketogenic diet, it is a form of low-carb therapeutic restriction which was introduced in the late 1920s. Okay. So, yes, 1920s by Dr. Russell Moore at Mayo Clinic. The purpose of the ketogenic diet is to cure epilepsy. Oh! So, yan po muna. So, ang origin yan is to cure epilepsy. It mimics fasting. Okay. Dahil ang nakita nila na yung epilepsy ay nasa more on sugar po ang problema. Now, nung nirestrict yung calorie, pinalitan po ng fat, yung mga bata na nagkakaroon po ng epilepsy episodes, nag-lessen and then in a month, natanggal po yung nung treatment. While doing the ketogenic diet, napansin din nila na nagkaroon po ito ng effect ng losing weight. And then yung iba, napababa yung sugar. Okay. So, ketogenic diet is a form of low-carb therapeutic restriction po. Yun. Wherein you limit the carbohydrate Intake. into 30 to 50 grams. Of course, syempre sa lahat ng klase ng diet, kapag kayo po ay magbabago ng inyong, it's okay, I have, thank you so much. Kung kayo po ay magbabago ng inyong dieta, halimbawa, o yung lifestyle ng pagkain po ninyo, kailangan nyo po munang ipacheck ang inyong health before doing it. Tama po ba? Yes, we suggest po to consult a low-carb doctor first. Yun. Before jumping in. Ano yung, bukod doon sa sinasabi nyo na parang maglulus ka ng weight and all, meron din ba sa study ng mga doktor na parang may mga iba pang diseases na natatanggal sa katawan if ever po na tinatry po ninyo ito? Actually, as we speak, meron na pong 300 clinical researches po. Patungkol po sa low-carb therapeutic restriction. And currently, may ongoing po, it's about the cardiogenic effect ng low-carb therapeutic restriction. Napakadami na po. You can access it online. Mag-member po kayo ng Nutrition Network po. Ano po yung magkaroon lang sila ng idea, no, para sa ating mga nanonood at nakikinig po ngayon sa radyo? Ano yung usually na mga parang diseases or problema sa health ng tao yung na-address nitong keto diet? So, una po muna, nagkakaroon po tayo ng mga diseases sa ating katawan. It's because of the metabolic syndrome. Okay. Ano ibig sabihin po nun? Ang pinagmulan ng metabolic syndrome is yung nagkakaroon po yung katawan natin ng insulin resistance. Ayun. Which is brought about by the lifestyle. And then it will bring constellation of symptoms na maapektuhan po yung utak, pababa hanggang ating mga paa. So napakarami pong mga sakit na naidudulot
pag mali po yung lifestyle na ating pinipili. Hypertension, Yan. diabetes, Yan. arthritis, PCOS. So ito, na-address ito ng keto? Na-address po. Wow! Na-address po lahat. Ako po mismo. Anong age po yung pwede nitong Jetta na to? At age po na nasa younger age po, actually meron na pong nagkikito diet ng mga bata. Pinakamatanda, ano po yung pwede? Pwede ba yung mga senior dito? Mas maganda po yung mga senior po na mag-ketogenic diet, low carb nutrition kasi Pakonsulta muna. Oh yes, Opo, of course. Yun yung sinasabi may natin. guidance po ng low carb doctor, low carb nutrition, nutritionist po. Okay, sir, mahirap po muna. Gusto ko lang malaman po itong inyong negosyo, kailan po ito nagsimula, paano po ito naumpisahan? How about you? Yeah. We started way back 2018, pero as early as latter part of 2017, doon na ako nagsimula magbenta ng mga keto. And then kayo po ay magkakaibigan. Paano po kayo nagkadaupang palad? Nagkita po ba kayo at na-realize nyo, meron tayong pare-pareho tayo ng mga needs? Oh yes, first and foremost, pare-pareho kami ng lifestyle. Yan. Pero nag-start lang ako last year to invite partners nung nag-expand na ako. Yan. Nag-start po kayo dito sa barangay mismo natin, na Barangay Quirino? No, sa ibang barangay. Maswerte ang Barangay Quirino 2A. Yes, of course. Yeah. So, nung medyo lumaki-laki na, nag-transfer na kami dito. Okay. Siguro pag-usapan na natin itong mga food nila ng keto para at least kasi nandito na siya sa harapan para malapan natin kung anong gamit nila. Yun, my friend eh. And ano ba exactly? Na para sa nakikita natin, ang parang pinapalasabi din nila, hindi necessarily, pag sinabing keto diet, hindi masarap, hindi appetizing, hindi masustansya, di ba? Ito nga, ito akala nyo rice, pero ito shirataki rice. Diba? Yes, this is shirataki wet rice po. Yes, of course. Ayan. Ginawa namin siya sinangag. So basically silog siya, long silog. Nabibili ito rito sa inyo, meron tayo rito. And then, itong longganisa, how is this ketogenic, ma'am? Wala po siyang sugar and then yung spices and herbs na ginamit is locally produced. Tapos yung toyo, kung meron man toyo yan, ginamit namin yung coconut aminos. Yes, na masarap. Napakasarap. Actually, Pero hindi na napakasarap akong coconut nun. Ang aminos saya sa bahay. nun. Ayan. At syempre, eto na yung Ito, iba pa. of course, may pasta rin tayo. Do you make your own pasta? We have to call him. Okay, We this have is to call also him. konjac-based. Tatawagin this is namin siya. konjac noodles. Tatawagin And then namin ito po yung protein bread loaf namin, kami yung gumawa. Tapos yung sauce, kami rin yung gumawa. And of course, yung keto-approved na cheese and bacon. Yun, di ba? And syempre, yung menu Wait lang, nila, yes. tawagin na natin si Miss Nikki Mercado, Research and Development. Chef din siya. Hello po. Para siya Ayan. rin yung magpaliwanag, Sige, mag-explain. ita-taste test ko, Ma'am Nikki. Ipaliwanag nyo, ha? Ayan po. Sige po. Good morning po. Hello, good morning po sa lahat. So, meron po tayo ditong Pizza. yes, low carb pizza, 4 flavors. Ketogenic. Yan. So, actually, tawag doon, bali nag-experiment kami dun sa dough namin to make it keto po. Ano po yung, ano lang, idea lang po, ano yung meron dito sa dough po ninyo na masasabi niyong keto siya? Kasi kadalasan, di ba, flour, Apo. mga, ano yung... So, yan po, bali made of lupin and Yan. halo-halo na po siya. Pero mga low carb flour po sila. Ayan. Tapos, ano po yung mga itinapping niyo po dito sa inyong dough? Meron kaming longganisa burger na wala ring MSG, Yes. walang toyo. Tapos yung mga meat namin like bacon, tapos yung mga shrimp. So, all natural naman po sila. Okay, ito naman po yung ating burger. Ano po yung Yes, so yung meron burger dito? buns po namin, made of keto flour din po sila. So, hindi rin po siya makakapagpa-spike ng blood sugar. And then yung keso natin, ano yung... Yung cheese namin, as much as possible, hindi yung ultra-processed na cheese Okay, talaga. okay. So, more on natural po talaga kami. Anong mga all-natural cheese po yung parang pwede? Kasi di ba maraming iba't ibang cheese eh. Oo. Para lang magka-idea sila. Yung mga pinipili po kasi namin, yung mga walang vegetable oil, Yan. ganyan. Yung, basta as much as possible, mas konting ingredients, dun sa label, mas okay. Okay. Nakikita natin may mga dessert. Diba? Gusto ko malaman, ano ito? Siyempre kasi, kadalasan ang iniisip nila, naku, puro sugar. Pero dito, ano ang meron sa inyong mga dessert at masasabi ninyo na
keto ito? Yan. So, aside from low-carb flour po yung ginamit namin, so gumamit din po kami ng mga sweeteners na hindi rin makakapagpa-spike ng blood sugar. Ano So, yung mga sweeteners po, na example po ng mga sweeteners na pasok po sa keto? yung mga ginagamit po namin dito, more on monk fruit po kami. Oh, pati ba yung mga Fruit stevia? erythritol. Is that allowed? Yes. Yeah. oo. Erythritol. At ito na nga, binubuksan na ng aking kaibigan ang leche flan na talaga naman pag sa totoong puro sugar yan. Pero yan, Yes. Tayo mag-leche flan. Akong leche flan lover, di happy tayo rito, di ba? Hindi na-limit ang inyong dining possibilities, hindi ba? At meron silang ice cream. Buksan natin ito. Ha, may ice cream din sila. Ito rin ay keto. Yes po. Ano keto yung rin po. ganun din? More on whipping cream cheese, yun lang po. Yung mga Yan. mabababa lang sa carb content. Yan. So, ang mapapayo nyo doon sa mga parang susubukan ito, titingnan nyo yung mga ingredients Yes, pala. very Ano? important at saka yung nutrition fact. Very important. Sa inyong business na to, ano po yung napansin ninyo sa inyong mga laging customer dito, Jed? Ano yung mga napansin mo sa mga suking-suki nyo na rito ngayon? Most of our clients, ano na talaga, meron silang metabolic diseases. Yes. Yung iba naman, yung nagpe-prevent. Correct. Yung ayaw magkasakit. Pero most of them, yung kailangan, nasa healing process na sila. Gusto Did you nila- try it yourself before putting up Yes, yung I did. business? Yes. Ganon ang ginawa mo? Yes. Mga ganon, kayo lahat? Yes, Gaano lahat kami. katagal nyo munang ginawa bago, okay, na, handa na tayo. Maghanda na natin gawin ng business. Kasi when I started selling back in 2017, Oo. sabi ko, kung magbebenta ako ng something, I better practice the Yun. practice the lifestyle. Totoo diba? naman. Walk the talk, yes. Oo. So since 2018 pa talaga nag-keto tas low carb, nagta-transition kasi kami. Ikaw rin ba may nabago sa parang health mo? Meron ka rin ba kaya ka nag-start ng keto? Hindi. When I started kasi wala naman ako nararamdaman. However, nung medyo latter part, siguro mga after 1 year, doon ko na napansin na yung mga kati-kati ko pala, Allergies mo? Yung mga allergies ko, Galing. cause pala siya ng inflammation. Naayos. Naayos siya. Okay. Okay. Sa mga interesado na gawin ito, ano po yung inyong tip sa kanila para makapag-start po sila? Siguro start tayo kay ma'am. Isa-isa natin silang hingan. I'm sure iba-iba sila. Okay, so sa mga interested po na mag-keto diet, so actually ako po before, almost 200 pounds ako. Wow! Opo. Tapos, pre-diabetic na, marami na rin po ako nararamdaman. Tapos ngayon po, naayos po lahat ng mga yon, so mas magaan ang katawan ko. Pero make sure lang po, if gusto nyong mag-start, make sure to consult a low-carb doctor Good po. job. Yun po talaga ang pinaka-importante sa lahat. Makinig kayo. Sir, kayo po. Ako din naman, hypertensive for 4 years. Naka-losartan ako ng 50 milligrams. And then, pre-diabetic na rin ako, 170 pounds. How's your health now? Ngayon po, wala na pong maintenance. Good At saka, yung lifestyle na to po ay magpapabago talaga ng kalusugan po ninyo. I'm sorry, I just have to cut ng konti. When you stopped your losartan, did you ask permission from the doctor na pwede ka na palang, pwede ka nang hindi na? Ako mismo, doktor po. Kaya naman pala. Omo. Panalo, okay. So- Kasi di ba yun, Dok, yun yung kailangan, huwag kang basta-basta gagawa ng sarili mong mga desisyon. Meron pong monitoring na ginagawa Yun, daily. At pag okay. nakita nyo po na maintain, tapos iti-taper po yun paunti-unti. Hindi naman po kaagad tinatanggal. Oo. Alam mo, ang swerte nila kasi kumpleto sila. Kumpleto sila rito, magagabayan yung isa't isa, no? Kung paano mabubuo. Mapalad. Jed. Oh, may bone setter pa. Ano po yung inyong mensahe doon sa mga gusto mag-start? Yes, yun nga po, pinaka-importante is to consult a low-carb doctor first before kayo mag-start ng anything. Kasi marami, before po, maswerte po ngayon kasi marami ng doktor. Kasi when we started, wala pa eh. DIY pa lang kami. So, doon namin na pagtanto na kailangan talagang nagagabay sa inyo. And thank you for doing so. Kasi para lahat may, alam mo yun, masasabi mong legit, 100%, may safety, kang nararamdaman pag ginagawa mo ta. Pwede po kayong mag-check ng sugar pag kumain kayo dito kung mag-i-spike or hindi. Galing! Para malaman nyo po, legit po ito. So, may alternatibo po. Kung gusto nyo mabago yung lifestyle, instead nakakain kayo ng high-carb na pizza,
pwede po ito. High carb na burger, pwede po ito. Test nyo after kung tataas mag-spike yung sugar nyo. Magaan sa pakiramdam. Kaya kaya to mga to, talaga yung mga mukha nila mataas kasi alam nila na confident sila sa mga produkto nila dito ngayon bonggang-bongga. At syempre, pasalamatan din natin, meron silang mga bone setting therapist dito. Maraming sa bagong-bago yan. Ino-offer nila yan dito. Yan! Halika dito, Coach Romel. Tabi ka sa akin. Ayan. Sabay-sabay na tayo mag-bye-bye. Correct! Sabay-sabay tayo. Kasali si, what's your name? I'm sorry. Romel. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!